Dumating ka na ba sa buhay mo na ginawa mo naman lahat, tapos wala pa rin nangyari? Sinipagan mo naman, pero yun, imbis na kumita, nalugi pa. Meron lang ako i-share sa inyo patungkol a little bit ng buhay ko. Nag-start ako mag-business na ako lang lahat ng gumagawa. Habang nagtatrabaho ako, 2019. So, sinubukan mo mag-start ng business na printing shop. Pero before nun, 2000, mahilig ako mag-con kasi mag-explore, ganyan. Gumagawa ng mga paso, ganyan. Ng mga lamesang semento, ganyan. Mga ganun yung mga karaniwang business na ini-explore. Pero 2019 talaga yung start kong business na kung saan sinubukan ko yung printing business. Yung mga nagtatatak ng damit, baso, ganyan. And then, sinubukan kong magtinda sa Shopee. Ganun. So, 2019, inumpisan ko siya. Kumikita naman yung business ko kahit papaano. Kumbaga, sideline ko lang din naman yun. Kumbaga, at saka ini-enjoy ko lang din yung mga process. And then, dumating tong 2020, kung saan na nag-boom yung laro na Axie Infinity, kung medyo familiar kayo doon. Yung laro na yon is kumikita kasi na kung saan binibenta siya sa Binance yung mga SLP na kinikita doon sa may Axie. And then yun, pumasok ako doon sa may business na yun. Kasi malakas yung kita talaga. So sa work ko dati, nag-loan ako almost 100,000. So, niload ko yung kan ko doon, pinuhunan ko. Tapos, ang nangyari, after 1 month, is nabawi ko yung puhunan and then kumita pa ako almost 30,000. So, 130,000 yung una kong na-cash out doon. Tapos, ang ginawa ko, syempre, malakas 1 month lang, bawi mo na kaagad yung puhunan mo. So, nagkaroon ako ng eagerness na kumita pa ng mas malaki. So, ang ginawa ko, yung 100,000 ulit, pinasok ulit siya. Ako is, pinaanak ko yung mga Axie ko para dumami yung team ko. Hanggang sa nakapag-produce ako ng 30 Axies. Kasi ang isang team, 3 So, 33. Ayun, nasa 33 Axie. O 30 plus Axie. Nalimutan ko na Basta nandun, nagre-range siya sa 30 plus Axie yung one ko. Naging team ng mga panahon na yan. And then, most of those Axies is ako lang naglalaro. Yung iba pina-scholar ko. And then, yun. Alam nyo ba, na dahil sa greediness, yung mga panahon na yun, nakaipon ako ng almost 120 plus thousand na SLP. And then, kasi nung mga panahon na yun, nung kasagsagan, kaya ako kumita, mataas pa SLP yun, nakabenta ako ng 16 pesos per SLP, ganun. Tapos, yun, to cut the long story short, nalugi ako dahil sa greediness. And then, natuto ako na dapat tayo, kahit na yung bagay na malaking kumikita, huwag tayong maging greedy. Yun, natutunan ko yun, unang-una. Huwag kang, kapag malakas yung kita, huwag mo lahat i-all out yung ganun. Or huwag mo agad ipapasok agad. Kundi, matuto kang, paano ba kayo dito? Na kapag yung isang pera o isang bagay is nakuha mo ng madali lang din mawawala sa'yo. Unlike yung bagay na pinaghirapan mo talaga, mahirap kitain, is mahirap din siyang pakawalan, nabitawan, di ba? Yun, so ganun yung nangyari sa akin. Yung 200,000 na naging puhunan ko doon, nang binenta ko lahat yung SLP ko na naipon na 120,000 is almost 13,000 lang, mahigit. Yun na pagbilan. So, ang laki ng nalugi ko. Noong mga time na yun, na-depress talaga ako ng gusto. Dahil lahat nung pagod ko, kasi ako halos lahat nagpagod doon Ako halos naglaro, ako lahat. Even mga phone ako bumili. Ako naglalaro. Saka kagustuhan kong kumita ng maaga. Ayun, imbis na maging milyonaryo, naging pulube, di ba? Tapos, after nun, mga 2000, buti na lang nga nun, after na
mawala si Axie, napasok tayo sa trabaho, napasok tayo sa DepEd. Thank you Lord sa bagay na yun. Kasi kung wala yun, siguro hindi ko alam kung saan ako ngayon. And then, ayun. After na bumagsak yung Axie, ang ginawa ko, sinubukan ko ulit bumalik dun sa may business ko na printing. Kasi sinarado ko siya nung mga panahon na yun. Kasi sabi ko, isarado ko muna ito, magpo-focus muna ako sa Axie para mas malaki yung kitain ko. Tapos, anong nangyari? Nung pagbalik ko, yung mga printer ko, mga barado na, mga sira na. Kasi nga, na-stack na matagal. Hindi ko kasi nagagamit na ng mga panahon na yun. So, nasira yung mga printer ko. Anong nangyari? Sinubukan ko siyang ipagawa. Nung pinagawa ko, gumastos ako ng 8,000. Tapos, nung pagbalik sa akin, kasi may mga white ink kasi yun eh. DTF kasi yun. Yung mga printer ko na iba. Pagbalik dito, wala palang print na white. So, gumastos ako ng 8,000 sa pagpapagawa pa lang. Kasi ayaw na sumindi. Tapos, nung pagbalik dito, sira pa pala yung printhead. Kasi nga, wala yung printout ng white. So, bumili pa ako ng printhead sa Shopee. Maalala ko dun, yung dumating na printhead sa akin, sira din. Hindi ko ma-return yung item. Nasa 8,000. Sabi ko, isarado ko na nga lang to talaga. So, pangalan to. Namuhunan ulit ako. Bagsak. Guys, di ba? Hindi ko na naman napakinabangan. And then, yun. Yung 13,000 na pinagbilan ko sa Axie, nag-aaral muna ako. Kasi galing naman ako sa may pamilya ng farming talaga. Mga farmer yung mga magulang ko. Kahit ako nung bata pa lang, puro sa bukid kami palagi. Nag-aalaga ng kambing, ganyan. Nagtatanim. Ganyan yung trabaho namin dito. So, pero hindi, sinubukan ko siyang ipasok sa tupa. Pero pinag-aralan ko muna yung tupa sa YouTube. Kasi nga, pangalan to. Hindi siya common dito sa amin. Walang tupa dito sa may lugar namin. So, pinag-aralan ko siya. Alam mo ba, kasama yung sahod ko nun sinasahod ko nun kasi nag-iipon na ako nun eh. Binili kong tupa nasa akon siya. 14 na piraso. Ang puhunan ko almost nasa kulang 60, ganun. Or gumigit kumulang 60,000. And then yun, kinukuha ko pa sa kuya po. Pagkagaling ko sa trabaho. Kasi 1 hour yung travel ko dun. 1 hour yung travel ko sa uwian. Ako palagi kasi. Tapos yun, pinupuntahan ko pa sa kuya po. Umuwi ako sa bahay, almost 11 na. Sinasakay ko sa may single na motor. Tapos sa may kung makikita nyo sa may sa may content dito. Ganun siya. So, yun. To cut the long story short. Noong mga panahon na yun, 2000, ano ba yun? 22, 23, ganun. Nung na-purchase ko siya. Anong nangyari? Yung 14 tupa na yun, nagka-outbreak dito sa amin. Nagka-outbreak ng polio sa mga tupa. Alam niyo yun yung tupa ang nangyayari. Malakas siyang kumain yung mga tupa eh. Tapos pinapawalan sila mga alas 10 kasi nga sinusunod ko yung napanood ko sa YouTube. Tapos anong nangyayari sa mga tupa is yung kapag nalumpo siya, pinakamatagal na yung 2 days, yun, namamatay na after. Ganun yung nangyari. So, ang nangyari ganito, naubos yung tupa ko. Naging 4. Yung 14, 10 yung namatay. Alam niyo yun, yung pakiramdam na lahat ng pinagsusumikapan mo lahat ekes. Ganun. And then, yun, nakaipon ulit ako. After ng ilang buwan, nakaipon ulit ako. Ang ginawa ko naman, camping na lang. Sabi ko, mahina ata yung tupa. Pero hindi ko inalis yung tupa na natira. Ang ginawa ko, camping naman. Nag-purchase ako ng 12 kambing. Yung iba may lahi. Yung iba kong binili. Kasi sinubukan ko siya, pinanood ko muna sa YouTube. Normal sa amin yung native na kambing. Pero yung may lahi, kwan din. And then, ayun. To cut na lang story short sa kambing din, eggs din. Kasi yung kambing din, after a month,
Anong nangyari ganito? Yung mga may lahi, sinipon lang siya, namamatay. Pero ini-injectionan ko rin yun ng mga gamot doon sa may bagay na yun. Alam niyo yun? Yung kambing na yun naging 5. Yung 12 na kambing naging 5. Namatay lahat ng may lahi. Yung tupa na 14 naging 4. Grabe. Bali ako lang lahat kasi nagawa nun, nag-aalaga. Tapos bukod sa may mga alagang hayop, nagtatanim din ako. Tapos yun, mga 2023 pa din, nag-start din ako magtanim ng mga kalamansi dun sa nabili kong lupa. Bali, nakatanim ako dun nasa 170 plus na puno ng kalamansi. Tapos, ako lang din nagtatrabaho na, ako lang din nagtanim. After ko ng school, pagkatanim ko ng school, doon ako dumidiretso, pagkapakain ko ng mga alaga. Tapos doon ako dumidiretso, naglilinis ako doon, tapos yun. Kumbaga, one-man army kasi ako eh. Ako lang lahat yung gumagawa. Mahilig ako sa ganun. Kumbaga, mahilig ako na workaholic, ganun, sa madaling salita. Tapos doon sa may ikon ko na yun, sa lupa ko na nabili, nagtanim din ako ng mga dwarf na nyog, ganun, yung paikot niya, avocado, rambutan, sari-sari, ganun. Kumbaga habang hinihintay ba. And then dumating itong 2025 day, almost 2 years ko na siyang inaalagaan, yung mga kalamansi, ganun. Kapag gabi hanggang kuminsan, inaabot ako ng alas 10 dun eh. Doon nga nag-trigger yung high blood pressure ko. Hindi man ako high blood, pero nakita ko ang cause ng high blood pressure sa akin ay yung masyadong pagtatrabaho. Masyado ko nang inaabuso sa sarili ko. Yun. Pagkatapos nun, medyo nilimit ko na hanggang alas 7, hanggang alas 8 na lang ako dun. And then, ayun nga, to cut na lang story short, 2025, ayan. Before yung nasunog yung buong bukid na yan, namatay lahat ng ko. Before yon, mamaya ko na ikukwento yan. Yung before yon, January 1st. Ito yung pinakamahirap na nangyari sa buhay ko. Kung saan, doon kami nag-break ng girlfriend ko. Yun yung mahirap na so far na nangyari sa buhay ko. Bukod dun sa may mga nangyaring failure before sa business na ginawan ko, hinahandle. So yun yung mabigat para sa akin. Hindi ko na i-share yung full details patungkol doon kasi ayoko sira ng tao. And then, yun. So, sabi ko kay Lord, bakit nangyayari sa buhay ko to? Bakit? Sobrang sakit nangyayari sa buhay ko. Bakit? Ang hirap naman. Parang hindi na siya normal yung nangyayari sa akin. And then, sinubukan ko mag-heal. Pero sinubukan ko pa rin ayusin lahat. Pakasakali. Pero wala na talaga. Pero yun, dumating na tong time na May 1st. May 1st week after ko mag-church, pagdating ko sunog na yung bukid. Sunog na kasi sobrang init dito. Tapos yun, hindi ko alam kung sino nagsunog, pero mahirap magbintang sino yung sumunog. Pero lahat yun, lang date niya, May yun eh, tapos ngayon July na. Pero after nun, mas masakit pa rin para sa akin yung nangyaring breakup, nangyaring sakit emotionally para sa akin. Kaya parang yun, hindi ganong tumama sa akin yun. Yung pagod, kaya ko ibalik yun eh. Pero yung relationship na iningatan mo ng ilang taon, 4 na taon, yun yung masakit
para sa akin. So doon ako totally breakdown ng Panginoon sa may bagay na yun, na totally na break yung puso ko. Pero ito ako ngayon, nakangiti, nakapagsasalita sa inyo, nag-share ko tong bagay na to. So tingnan nyo, yun nangyari na breaking sa akin. Kung titingnan natin, para siyang puno. Yung puno na kung saan hindi mo nakikita yung resulta. Ang liit-liit. Yan, nakaganyan lang, baka ganyan lang. Nakikita mo parang walang progress yung buhay mo. Feeling mo hindi ka na tumatangkad. Hindi na nakikita yung resulta ng mga pinagkakagawa mo, di ba? Pero tandaan nyo, ito hindi natin nakikita, pero ang totoong binibuild ng Panginoon is yung ugat mo. Yung ugat mo yung lumalalim. Nakuha niyo ko? So, ito lang yung nakikita ng tao sa akin. Yung napakaliit na dahon, sanga. Kumbaga parang walang progress yung buhay. Pero ang binibuild sa akin ng Panginoon is yung foundation ko, which is yung ugat ko. Hindi nakikita ng iba kung gaano kalahalim yung ugat na sinisid ko para lang makarating kung nasaan ako ngayon. Unlike sa iba na konting effort lang yung ginawa, di ba? Konting effort lang, nag-content lang ng kung ano. Even content, sinubukan ko, pero wala eh. Nag-effort, balik tayo. Nag-effort lang ng content. Tapos, boom, di ba? Kita kagad yung output. Nakita mo, unti lang yung ginawang effort, pero pumobor kagad sa kanila yung panahon, yung sitwasyon. Naging sikat ka agad, naging milyonaryo ka agad. Pero, yun, nakita mo yung buong puno niya. Napakayabong, may bunga, yung puno niya, pero yung ugat niya mababaw. What do I mean by that? Ang ibig kong sabihin ay ganito. Kapag pinapadaan tayo ng Panginoon sa pagsubok, pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga testing ng buhay natin, ang pinapalalim ng Panginoon sa atin is yung ugat natin. Kung paano tayo magtitiwala sa Kanya. Ito ako ngayon, patuloy pa rin nagtitiwala sa Kanya. Na sabi ko, Lord, naalala ko yung kwento about kay Job, na kinuha sa kanya lahat ng meron siya. Ako, wala ako kahit isa. Pero kahit anong sipag ko, wala nangyari sa akin. Pero si Job, meron siya ng lahat. Kinuha ng Panginoon, lahat yun. Tapos, after nun, anong sabi ni Job? Ang Diyos na nagbigay. Siya rin dapat ang may karapatang kumuha. Pulihin ng Panginoon. Diba? Yun yung sabi niya. Ang ibig ko lang sabihin is, kapag dumadaan tayo sa pagsubok, pinapalalim ng Panginoon yung pundasyon natin. Pinapalalim ng Panginoon yung ugat natin. Kaya tandaan mo to. Ito sabi sa mga salita niya. Pakinggan mo mabuti. Matthew chapter 7 verse 24. Sabi diyan, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maihalin tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at bumagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat iyon ay nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay mayroon tulad sa mga taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay, at ito ay bumagsak ng lubusan at nawasak. So, napakaganda kasi nga, just like yung illustration ng Panginoon, para lang din siyang puno. Yung pundasyon na ano man yung, tingnan nyo yung tao. Tingnan nyo to, yung taong kitang-kita yung output sa kanya. Little effort. Pero biglang, boom, pumabor sa agad sa kanya yung sitwasyon. Unlike sa akin, ang liit-liit, nang nakalitaw na puno sa akin, onting dahon lang. Ngayon, same storm ng buhay na dagukin sa amin dalawa. Sinong unang bubuwal sa amin? Yung malalim pundasyon na maliit lang, o yung napakataas na napakababaw lang ng puno, ng ugat? Yun yung sinasabi ko, na tinagana ako ng panahon. Masasabi ko, hindi man nakikita sa akin ngayon yung output, pero masasabi ko, malaki binago sa akin ng Panginoon dahil sa bagay na yun. Kaya ako ngayon, nakangiti ng ganito.
thankful ako kung ano yung mga bagay na pinagdaanan ko sa buhay. At yun ay pinagpapasalamat ko lahat sa ating Panginoon. Kaya kapatid, patuloy ka na magtiwala kung dumadanas ka ng pagsubok ng katulad ng sa akin. Kaya kung titignan mo lahat ng pinagdaanan ko, masasabi naman na parang napakamalas ko. Yun isa yung sa pwede nating masabi. Pero alam nyo, lahat ng bagay na pinagdaanan ko na yun, God builds kung sino ako ngayon. Pinuild niya yung character ko. Pinuild niya yung pag-handle ko ng pera. Pinuild ko yung greediness. At napakadaming pinuild ng Panginoon sa buhay ko nang naranasan ko yung mga ganong pagsubok. Kaya kapag nakakaranas ka ng mga pagsubok na ganyan, wag mong sisihin ng Panginoon, kundi patuloy ka magtiwala sa Kanya. Meron siyang kahangahangang plano na gagawin sa'yo. Kaya kagaya ni Job, magtiwala lang. Sure ako doon na mayroong magandang plano sa iyo, Panginoon, at gagawin niya para sa Kanyang kaharian. God bless.